Sa mundo ng martial arts, ay minsan nang naganap ang labanan, sa kung sino ang pinakamalakas sa buong mundo ng martial arts. Dito, inalam nila kung sino ang 10 tatanghaling pinakamalakas na emperor, na nakarating sa tugatog ng kapangyarihan. At ang isa dito na kinilalang ikauna sa pinakamalakas na emperor, ay si Ao Changkung na may titulong, The Tyrant Martial Sovereign. At ang martial arts technique, na tinaguri ang pinakamalakas na body technique, ay aksidente na diskubre at napunta sa kamay ni Li Yunxiao, noong siya pa si Emperor Gu Feiyang. Sa mga panahong iyon, ay hindi man lang niya ito nagamit, hanggang siya ay bawian ng buhay sa Tiandang Mountain, ngunit iba ang sitwasyon ngayon, na siya ay nagsisimula pa lamang ulit sa kanyang journey bilang martial artist. Sa kanyang pag-ensayo ngayon, ay unti-unti niyang nauunawaan, kung bakit ito tinaguri ang pinakamalakas na body technique. Dahil kahit nag-uumpisa pa lamang siya, ay ramdam na agad niya ang pangbihirang hirap at sakit, na kailangan indiin habang nag-eensayo. At sa kanyang palagay ay kaya niyang magtaglay, ng lakas gaya ng lakas na mayroon ng isang martial king, kahit hindi niya buksan ang kanyang chakra. Sa isip-isip ni Li Yunxiao, ay kahit gaano kahirap mag-ensayo gamit ang technique na ito, ay hindi nito matatapatan ang determinasyon niyang magtagumpay, dahil siya bilang isang dating emperor ay kabilang sa ikatlong pinakamalakas na emperor. Makalipas ilang minuto, ay susubukan na ni Li Yunxiao, na marating ang unang level ng technique. Sa unang beses ay hindi siya nagtagumpay. Sa ikalawang beses, ay hindi pa rin siya nagtagumpay hanggang sa lumipas ang mga oras. Kinabukasan, ay nagtungo si Li Yunxiao sa Gravity Training Ground, dahil alam niyang malaki ang magiging benefit sa katawan niya ang lugar na iyon. Habang pinagmamasdan ni Li Yunxiao ang mga martial artist, ay naalala niya ang mga panahong kagaya niya rin ang mga ito, na nagsisimula pa lang sa journey nila bilang isang martial artist. Nagpatuloy si Li Yunxiao sa bakanteng chamber, at pinili ang gravity na may 10 beses ang lakas. Sa pagbukas ng chamber, ay nagulat ang katawan ni Li Yunxiao, sa biglaang bagso ng gravity, mabuti na lamang ay nakahanda ang kanyang isip, sa mga mangyayari, dahil kung hindi ay baka nawalan na ito ng malay. Matapos makapag-adjust ang kanyang katawan, sa gravity na may 10 beses ang lakas, ay naghanap na siya ng mas malakas pa rito. Nakita niya na puno ang lahat ng chamber. Gumamit siya ng Universal Detect, upang malaman kung sino sa mga chamber ang unang matatapos. Agad naman niyang nalaman, na ang ika-13 na chamber, ang unang matatapos, kaya agad na niya itong pinuntahan. Saktong-sakto na pagkabukas ng chamber, ay papasok na rin si Li Yunxiao, na siyang ikinagulat ng katatapos lang sa chamber na yon. Lahat ng nakakita ay nagtataka, at hindi makapaniwala sa nangyari, na parabang alam na agad ni Li Yunxiao, kung sino ang unang matatapos sa mga chamber. Malapit na sanang makapasok si Li Yunxiao, nang bigla siyang hinarang ni Yu Hezeng. Inalok niya si Li Yunxiao, na siya na ang paunahin, dahil kakarating lang naman daw ni Li Yunxiao, at sila'y matagal nang nag-eintay sa chamber. Hindi nagpatinag si Li Yunxiao at pinalaya si Yu Hezeng na ikinainas naman nito. Tumawa ito ng malakas, at nilabas ang 7 nitong chakra, kasabay ang teknik na may aura ng tigre. Nakita ito ni Li Yunxiao, ngunit hindi man lang ito natinag, dahil alam niyang may kulang sa ginawa ni Yu Hezeng. Pinakita ni Li Yunxiao ang totoong teknik, at napalabas niya ang aura ng isang dragon, na lubos na nagpahina sa spirit ni Yu Hezeng, dahilan para matalo ito. Sa gitna ng laban ay umiksena ang isang babae, at pinatigil Yu Hezeng. Inutos nitong tumigil na, at ibigay na kay Li Yunxiao ang chamber. Nang makita ni Li Yunxiao ang babae, ay agad naman niya itong nakilala, dahil ang babae na ito, ay ang babaeng hinahabol ng dating si Li Yunxiao, bago pa sumanib si Emperor Gu Feiyang dito. Nakita nito mula sa kanyang memorya, kung anong mga sinapit ng batang si Li Yunxiao sa kamay, ng babaeng si Luo Landan. Hindi na pinag-aksayahan ni Li Yunxiao ang dalawa at agad nang pumasok sa chamber. Sa loob ng chamber, ay may 2 itim na statwang bakal, na tinatayang ang edad ay 100 taon. Wala nang sinayang pa na oras si Li Yunxiao at sinimulan na ang ensayo. Sa kanyang tansya ay aabutin siya ng 10 taon para makabalik sa Nine Heavens Realm. Makalipas ang ilang araw na pag-eensayo ay halata sa katawan ni Li Yunxiao, ang hirap na kanyang dinana sa loob ng chamber.
Habang si Li Yunxiao ay nasa loob ng chamber, ay wala siyang kamalay-malay, na ang kanyang laban sa pagitan nila ni Yu Hezeng, noong nakaraang araw, ay kalat na kalat sa buong paaralan. Matapos ang 3 araw, ay lumabas na si Li Yunxiao sa chamber, at hindi makapaniwala ang mga nakakita sa kanya, dahil para bang kagagaling lamang ni Li Yunxiao sa isang digmaan. Iniisip ng iba na kaya nagpupersige si Li Yunxiao, ay para makuha ang loob ni Luo Landen. Ang maingay na usap ay naantala, nang biglang sumigaw ang isang studyante na nakakita sa loob ng chamber. Nagsipuntahan ang lahat at doon nadatnan nila, ang 2 itim na statwang bakal ay sira na. Hindi may pinta ang mukha ng mga nakakita sa loob ng chamber, dahil sa tingin nila ay hindi makatao ang lakas ng gumawa noon. Nakabalik na si Li Yunxiao sa kanyang kwarto, at naiayos na rin ang kanyang sarili. Sa naging resulta ng kanyang ensayo ay namangha si Li Yunxiao, sapagkat nalaman niya na ang katawan niya, ay higit na mas malakas sa katawan, ng taong gumamit ng 9th tier na medicine para linisin ang katawan. Sa ngayon, ang lakas niya, ay pasok na sa martial apprentice, at magagawa na niya ang mga simpleng pag-refine. Sa lalim ng kanyang iniisip, ay may bigla na lamang umatake sa kanya mula sa likod, matapos niya itong masalag ay nakita niya na ang umatake pala, ay isa sa kaniyang mga kaibigan na si Chubby Han. Nawala sa ayos ang buto nito, na agad namang binalik ni Li Yunxiao. Nagpunta si Han kay Li Yunxiao, para ipagbigay alam na hinahanap ito ng kanilang guro, na si Luo Yunxiang, bukod pa dyan ipinagbigay alam rin ni Han, na si Lan Fei, ay malapit ng makatuntong sa First Origin Realm, at kapag natapos na ito sa ginagawang ensayo, ay siguradong hahanapin nito si Li Yunxiao, dahil ginalaw ni Li Yunxiao ang mga alagad nito, na si Jufeng and Luo Jia. Pinahinahon ni Li Yunxiao si Han, dahil isa lamang palang First Origin Realm si Lan Fei, kaya wala silang dapat ikabahala. Habang nagpapanik si Han ay pinatigil siya ni Li Yunxiao, sabay hingi ng pera nito, dahil kailangan niyang bumili ng medicine. Hindi makapaniwala si Han sa inaasta ni Li Yunxiao na para bang hindi na niya ito kilala. Bago pa makalabas ng pinto si Han, ay isang malakas na atake ang sumalubong sa kanya, tumilapon siya, sa kinatatayuan ni Li Yunxiao, kasunod ng isa pa niyang kaibigan na puno ng bogbog. Sumulpot sa sirang pintuan si Lan Fei, na agad namang nakilala ni Li Yunxiao. Galit na galit itong kinompronte si Li Yunxiao, dahil sa nangyari sa kanyang mga alagad. Napuno ng galit si Li Yunxiao, at naglabas ng nakakatakot na aura, na agad namang naramdan ni Lan Fei. Sa takot ni Lan Fei kinailangan niya nang unahan si Li Yunxiao sa pag-atake, dahil kung hindi ay mawawala na siya ng pag-asa pa. Sa unang salpukan ng kanilang sandata, ay nagawa ni Li Yunxiao, na masangga ang unang atake ni Lan Fei. Imbis na kabahan, ay napuno ng saya si Li Yunxiao, dahil ngayon na lamang niya naranasan ang ganitong pangyayari, na kailangan niyang ilabas ang lahat ng kanyang lakas sa isang laban. Nainis si Lan Fei sa pangmamaliit ni Li Yunxiao sa kanya, kaya umatake ito ng buong lakas, ngunit sa isang saglit, ay mabilis na patalsik ni Li Yunxiao ang sandata ni Lan Fei. Ang lahat ng manunood ay nanahimik, kasama na rin si Lan Fei. Habang ina-analisa ni Lan Fei ang mga pangyayari, ay umatake na si Li Yunxiao at tinadyakan ito sa mukha, na siya namang dahilan bakit ito tumalsik. Nawalan na ng kakayahang lumaban si Lan Fei, dahil sa takot, at sinamantala naman ito ni Li Yunxiao, para makahakot ng pera, kay Lan Fei, at sa mga alagad nito. Agad namang sumunod ang mga ito, at ibinigay ang kanilang mga ari-arian, maliban kay Lan Fei, na gustong bawiin ang diamante na kinuha ni Li Yunxiao, dahil mahalaga ito para sa kanya. Ngunit pinapili siya ni Li Yunxiao, kung ang mga alagad ba daw niya o ang diamante. Sa huli ay pinili ni Lan Fei ang kanyang mga alagad, sa kadahilan ng baka lumayo ang mga loob nito sa kanya. Aalis na sana sila Lan Fei, nang biglang umatake si Li Yunxiao, sa bilis ng pangyayari, ay hindi na nakapaghanda si Lan Fei, at dahil hindi na niya magagawa pang makailag, ay ginamit niyang pangharang ang alagad niyang babae, na agad namang hinimite. Sa huli hindi tinuloy ni Li Yunxiao, pag-atake dahil gusto niya lamang ipakita, kung anong tao talaga si Lan Fei sa kanyang mga alagad. Matapos makaalis ni Lan Fei at ng mga alagad, ay pinalabas na ni Li Yunxiao ang kanina pang nanunood sa dilim na si Jie Rong.
Nagulat si Jierong sa nakita, at itinigil na ang masamang balak, dahil sa takot kay Lin Yunxiao. Naging isang maamong tuta si Jierong, ibinigay ang ingredients na kailangan ni Li Yunxiao, at ginamo ang dalawa nitong kaibigan. Pagtapos nito ay hiningi niya na ang lunas sa kanyang sakit. Sa una ay nagalit si Jierong, dahil akala niya ay pinaglalaroan lang siya ni Li Yunxiao, pero lingid sa kalamam niya, na walang pakialam sa kanya si Li Yunxiao, dahil isa lamang siyang first-class alchemist.